hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Very good net satisfaction rating na panatili ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa fourth quarter 2016 survey ng Social Weather Station. Paglago ng gross domestic product ng Pilipinas ngayong taon, inaasahang magiging malaki. Pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, inaasahang magpapatuloy sa ilalim ng Duterte administration. National Bureau of Investigation wala pang ibinibigay na special custody arrangement para sa seguridad ng self-confessed drug lord si Kerwin Espinosa. Environment Compliance Certificate ng ilang mining company kinansila ng DENR. Ilan pang kumpanya pinagpapaliwanag. Pagpapalakas ng border control sa Palawan isinusulong ng Interagency Council Against Trafficking Region 11. Bagong pulisiya para sa mga provincial bus sa EDSA na layong mapaluwag ang trapiko, strikto nang ipinatupad ngayong araw. 3 violators na itala. Una sa ating mga balita, tinulungan na UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Quezon City, Valenzuela at Bulacan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Namimilipit sa sakit ang motorcycle rider na ito nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa Pantranco, Quezon Avenue bandang alas 6 ng umaga kanina. Iniinda ng biktimang si Marlon Payopay ang pananakit ng kanang kamay matapos siyang mabangga ng kotse na minamaneho ni Bong Mendoza habang papaliko sa kalsada. Mabagal lang yung takbo ko, tapos bigla siyang pagharap. Nakita ko na lang. Matapos napata ng first aid ng UNTV Rescue ang biktima ay inihatid na ito sa East Avenue Medical Center. Samantala kaninang madaling araw naman ay nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa motorsiklo sa MacArthur Highway sa bayan ng Giginto. Nagtamo ng malaking hiwa sa likod ang rider na si Willie Guam na agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue Unit bago siya dinala sa Bulacan Medical Center. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, dumulas ang gulong ng motorsiklo ni Guam at tumama ang ulo nito sa kalsada kaya nawala ng malay. Sa investigasyon naman ng mga pulis, self-accident ang nangyari dahil nakainom ang rider. Samantala sa barangay Malinta, Valenzuela City naman ay isang duguang motorcycle rider ang sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team kagabi. Sinasabing hinampas ng helmet ng isa pang rider ang mukha ni Edsel Tamorite matapos umano nitong tangkaing takbuhan ang buntis na kanyang nahagip sa kalsada. Monumento pa lang, umahataw na yon. Pagdating ng bandang Karuhatan, stoplight, nagbilis pa rin ang bulusok niya. Hanggang sa pinangga niya si ate, buntis. Matapos napata ng pangunang lunas ay dinala na sa police station ang nagwawala at nakainom na si Tamorite na maaaring maharap sa mga kaso. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nailipat na sa National Bureau of Investigation o NBI ang kustodiya sa self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ngunit ayon sa NBI, wala pa silang ibibigay na special arrangement dito. Mula sa Maynila, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie, at nakausap na nga nung kanyang abogado itong si Kerwin Espinosa mula nang mailipat sa kustodiya ng NBI. At ayon dito kay Attorney Lani Villarino, maayos naman ang kalagayan ni Kerwin at kontento sila doon sa seguridad na ibinibigay dito ng NBI. Wala pang special arrangement na ibibigay ang National Bureau of Investigation para sa kustodiya sa drug personality na si Kerwin Espinosa. Dakong alas 11:30 kagabi nang dumating sa NBI si Kerwin na agad isinailalim sa medical at physical check-up. Ayon kay NBI spokesman at Deputy Director Ferdinand Lavin, stable naman ang kondisyon nito at wala itong idinaraing na karamdaman. Taking him into custody dahil may court order. So wala pang special arrangement dito, but I understand the application with the DOJ as under the Witness Protection Program is already being processed.
Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Espinosa. Mas maghihigpit din sila ng seguridad lalo na ngayong holiday season. Sa ngayon, iniingatan si Kerwin sa isang pasilidad sa loob ng NBI compound. It's a very tight security. The NBI is ready to address any threat on the life of not only Kerwin Espinosa but on any of our detention prisoners and on persons being kept under protective custody. December 6 nang iutos ng Baybay Leyte Regional Trial Court na ilipat sa NBI ang kustodiya ni Kerwin mula sa PNP Anti-Illegal Drugs Group. Nahaharap si Kerwin sa kasong illegal possession of firearms at illegal drugs. Kasalukuyan namang pinoproseso ng DOJ ang aplikasyon nito sa Witness Protection Program kaugnay ng pagnanais nito na maging testigo sa ginagawang investigasyon sa illegal drug trade na kinasasangkutan umano ni Senador Laila De Lima. At sa ngayon na Attorney Reggie ay inaaral na rin ng Department of Justice kung paano nga ba ituturing o itatrato itong si Kerwin Espinosa, kung itatrato ba ito bilang isang ordinaryong detainee ng NBI o kung ituturing na ito na isang testigo na nasa ilalim ng Witness Protection Program ng pamahalaan. Balik sa iyo, Attorney Reggie. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat ng live mula sa Maynila. Sa iba pang balita, nilinaw ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. na hindi pa kinakansela ng Duterte administration ang nakatakdang pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Callamard sa susunod na taon. Ayon kay Secretary Yasay, bukas pa rin ang pamahalaan sa pag-iimbestiga ni Callamard basta't susunod ito sa mga itinakdang kondisyon ni President Rodrigo Duterte. Kung hindi naman ito magko-comply sa gusto ng Pangulo, ay talagang hindi sila maaaring magtungo sa bansa upang mag-imbestiga sa mga insidente ng pamamaslang kaugnay ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Irerekomenda ni Senator Panfilo Lacson sa ilalabas sa committee report na Senado ukol sa investigasyon sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa ang pagbuo ng isang task force na tututok sa dumaraming kaso ng deaths under investigation. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Irerekomenda ni Senator Panfilo Lacson sa ilalabas sa Senate Committee Report na bumuo ang Philippine National Police ng task force para imbestigahan ang kabi-kabilang patayan o mga deaths under investigation cases. Sinabi ng chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kakaunti ang nare-resolbang kaso ng DUIs ng mga pulis sa mga nakaraang buwan. As of December 12, 3,671 yung DUIs. Ang dami, napakarami, 36. And then so far, ang na-solve nila, meaning na-cleared na sa investigation, 785. So parang lumalabas ngayon, 21.4% ang kanilang solution rate. And I told them that's too low for a murder solution rate. Aniya, hindi maaring idahilan na pareho lang ang bilang ng mga napapatay sa nakaraang administrasyon para hindi tutukan ang DUIs. Maliban sa task force, irerekomenda rin ni Senator Lacson ang pag-aamyenda sa anti-wiretapping law. Sa Enero, balak ilabas ni Lacson ang committee report na may kaakibat na ulat ng National Bureau of Investigation na nagsasabing premeditated at rub out ang pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ang kulang na lang anya sa report na ito ay ang motibo ng pagpatay kay Espinosa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan linaw dahil sa kawalan ng ebidensya. More speculative than evidentiary yung kung may conclusion na gano'n, hindi supported by evidence, no. Well, circumstantial probably, no. Kasi yung circumstances, because Kerwin admitted that he was giving money to some members of the CIDG-8. Tapos yung tatay niya knowledgeable din do sa so circumstantial. Sa December 20, magsisimula na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa inihaing kaso ng NBI laban kina Police Superintendent Marvin Marcos at mahigit 20 pulis na nasasangkot ngayon sa pagpatay kay Mayor Espinosa. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Napanatili naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang very good net satisfaction rating sa fourth quarter ng 2016 survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ang balita ni Aga Kaakbay.
Patuloy na nakakuha ng very good net satisfaction rating si Pangulong Rodrigo Duterte sa fourth quarter ng 2016 batay sa survey ng social weather stations. Ginawa ang survey mula December 3 hanggang December 6 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents sa buong bansa. Plus 63 ang nakuhang net satisfaction rating ng Pangulo nitong December na bumaba ng 1 puntos mula sa plus 64 noong Setyembre ay maituturing pa rin itong mataas. Sa kabila nito, kalahati o 51% ng mga respondent ang naniniwala na nakasasama sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o institusyon ng mga opisyal nito ang umano'y pagmumura sa publiko ni Pangulong Duterte sa mga foreign officials. Inaasahan naman kay Congressman Erice ang latest SWS survey ay magsisilbing isang wake-up call sa Pangulo. Rethinking doon sa kanilang mga polisiya, lalo na sa extrajudicial killings na nagaganap, kailangan mahinto ito sapagkat naapektuhan talaga yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Nagpapasalamat naman ang Malacanang sa patuloy na pagsuporta ng publiko sa mga pulisiya ng Pangulo upang masolusyonan ang mga problema ng bansa. Ayon naman kay Communication Secretary Martin Andanar, ito ay magsisilbing inspirasyon sa Pangulo para magsumikap na tuparin ang kanyang ipinangako sa mga Pilipino. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa Ito ang Balita. Paglago ng gross domestic product ng Pilipinas ngayong taon, inaasahang magiging malaki. Pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, inaasahang magpapatuloy sa ilalim ng Duterte administration. Revamp sa ilang key positions sa Philippine National Police ipinatupad. Liberal Party Congressman determinadong harangin ang pagpasa ng death penalty bill sa Kongreso. Kumpiyansa ang National Economic Development Authority o NEDA na maaabot ng Pilipinas ang 6 to 7% na gross domestic product o GDP growth ngayong 2016. Naniniwala rin ang NEDA na patuloy na gaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga karatig bansa gaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia at maging sa China kung pag-uusapan ay ang paglago sa ekonomiya. Kumpiyansa ang National Economic Development Authority o NEDA na sa kabuuan ng 2016 ay aabutin pa rin ng bansa ang 6 to 7% na paglago ng gross domestic product o GDP na siyang basihan sa pag-angat ng ekonomiya ng isang bansa. Ilan sa naging kontribusyon nito ay ang pamumuhunan sa construction at public infrastructure na sinuportahan pa ng mababang inflation at interest rates, gayon din ang remittances ng mga OFW. Bumaba rin sa 4.7% ang unemployment rate sa record noong Oktubre na nangangahulugang nasa 41.7 milyong Pilipino ngayon ang may trabaho. Nakatulong din umano ang pagpapatuloy ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan pati na ang kontribusyon ng agriculture at manufacturing sectors. Target ng Administrasyong Duterte na mabawasan pa ang poverty incident ng hanggang 15% hanggang sa 2022. At mangyayari ito kung makikiisa ang publiko sa mga programa ng pamahalaan. Kung nag-aaral pa sila, dapat tapusin nila at dapat seryosohin nila ang pag-aaral. At saka yung mga nanay, kung marami silang anak ngayon, palaging buntis, dapat mag-family planning sila. Umabot na rin sa 17 ang naaprobahang proyekto ng pamahalaan mula noong Hunyo lamang habang patuloy pa ring dumaragsa sa bansa ang foreign investors. A few weeks I have been receiving investors delegations from Austria, Italy, Spain, beyond the regular Chinese, Korean, Japanese, and they all are bullish simply because they said your president is a strong president. We think things will happen this time. Sa susunod na taon ay inaasahan namang aabutin ng bansa ang 7.5% na GDP growth. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Posibleng questionin ni Senador Panfilo Lacson sa Korte Suprema ang 3.35 trillion pesos 2017 national budget dahil sa umano'y nakitang pork barrel insertions. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Isa sa
Senator Panfilo Lacson sa mga hindi bumoto pabor sa pagraratipika ng Senado kahapon sa 3.35 trillion pesos 2017 national budget dahil sa muna nasilip niyang pork barrel dito. Ayon kay Lacson, nakatago ang pork barrel funds bilang line item sa budget, katulad ng napunan niyang 8.3 billion na Department of Public Works and Highways na kinaltas sa pondo ng ARMM na kinalaunan ay inilaan na rin sa Commission on Higher Education. One example, di ba merong feasibility study, engineering design, that's 5.9 billion pesos. Nandun, heading. And then below it, merong 500 million, the same item, feasibility, lots in the central office of DPWH. Ano ibig sabihin nun? Ba't hindi nyo pag ginawang 6.4 billion na lang yun? Bakit nakahiwalay pa yung 500? Maliban sa DPWH, madalas anya nakasingit ang pork barrel fund sa legislative districts pati sa mga malalaking pondo katulad na Department of Health at Education. Dahil dito umaasa si Lacson na i-veto o hindi aaprubahan ni Pangulo ang mga line item na ito sa budget. Pinag-iisipan rin niyang iakyat sa Korte Suprema ang issue kung sakaling maisabatas ang proposed 2017 budget. I have documents in my possession. Hindi pa pinag-uusapan yung commission. Dokumento pa lang, kita ko na agad na meron ng kita. Doon ko gusto matest ang Pangulo. Kung papayagan niyang umiral ulit yung pork barrel at mag-suffer yung mga government projects, kung hindi niya i-veto yung mga dapat i-veto. Ipinapanukala naman ni Lacson ang pagkakaroon ng budget reform procedure kung saan mas magiging malinaw ang partisipasyon ng mga mambabatas sa pagbuo ng pondo. Maliban kay Senator Lacson, hindi rin pumabor si Senator Sherwin Gatchalian sa ratifikasyon ng budget, habang nag-abstain naman si Majority Floor Leader Senator Vicente Soto III. Sa ngayon, lagda na lang ni Pangulo ang hinihintay upang tuluyang maisabatas ang General Appropriations Act para sa 3.35 trillion national budget. Joyce Balancio, UATV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naghahanda na ang mga opposition congressman para harangin ang pagpasa sa death penalty bill sa plenaryo sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa susunod na taon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagsisimula ng kumalap ng suporta ang mga Liberal Party congressman mula sa iba't ibang grupo bilang paghahanda sa gagawing pagharang sa pagpapasa ng death penalty bill kapag naisalang na ito sa plenaryo sa susunod na taon. We are going to work hard with allied groups like the civil society, NGOs, and the church to really reinforce our campaign against the reimposition of the death penalty. We need opposition not to oust the president but to help the president determine alternative solutions to problems. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, karamihan sa LP members ay hindi pabor sa pagbabalik ng parusang kamatayan ngayon. Maglalabas ng opisyal na posisyon ng partido kaugnay ng pagpapasa ng mga kontrobersyal na panukalang batas. Bukod sa death penalty bill ay ang pagpapababa ng criminal responsibility sa 9 na taong gulang. Naniniwala rin ng opposition congressman na mahihirapan ang majority coalition ng lower house kung gagawing party vote at hindi batay sa konsensya ng bawat mambabatas ang botohan sa pagpapasa ng death penalty bill. The major challenge to a party vote is personal conviction. And if you really talk to our colleagues, right now their position on the death penalty is based on their personal conviction. Mahirap labanan yan Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Enero, prioridad na matalakay ng liderato ng lower house na talakayin na sa plenaryo ang reimposition ng death penalty at iba pang mahalagang proposed bills. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Sila na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Environment Compliance Certificate o ECC ng isang housing developer na umunay pinangangasiwaan ng isang Philippine Special Envoy sa Estados Unidos. Samantala, kinansela rin ng ECC ng ilang mining company sa bansa dahil sa sari-saring paglabag. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kansilado na ang Environment Compliance Certificate o ECC ng property developer na Century Communities Corporation sa kanilang housing project sa La Mesa Watershed. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, hindi akmang tayuan ng mga bahay ang ibabaw ng watershed
dahil sa household waste na maaaring mapunta sa tubig. If you put up any housing subdivision there inside the forest, that will go down to the reservoir. And the water companies are not equipped to handle household waste. Git ng kalihim, dapat mangibabaw ang interes ng publiko sa pagkakaroon ng maayos na water source sa halip na ituloy ang pagtatayo ng housing project sa 58 ektarya ng watershed. Ang pahayag ng kalihim ay sa kabila ng pagiging Philippine Special Envoy to the US ng Chief Executive ng kumpanyang Century Communities Corporation na si Jose Antonio. DNR is committed to social justice, and the filter in which all decisions are made are based on the common good. Bukod dito, kinansila rin ng DENR ang ECC ng 6 na mining company dahil sa kabiguang magsumite ng mga requirement at mga nakitang paglabag sa mga batas ukol sa pangangalaga ng kapaligiran. Pinagpapaliwanag naman ng DENR ang nasa 12 kumpanya na nabigong tumugon sa mga kondisyon sa ilalim ng Environment Compliance Certificate. If you have a pathetic environmental track record, but your track record shows negligence, not following the law, and it's documented and there's evidence, you can in fact by law be declared ineligible to mine. Samantala, inihayag rin ng DENR na hindi na nila i-renew ang mga permit ng fish pen operators sa Laguna Lake na magtatapos na ngayong taon. Laguna Lake is very close to the President's heart, so we're not renewing any of the permits. Plano rin ng DENR na simulan ang paglilinis sa Laguna Lake sa susunod na taon. Gagawin itong ecotourism area upang matulungan ang kabuhayan ng mga mahihirap na mangingisda. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinusulong ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa Region 11 ang pagpapalakas ng pamahalaan sa border control sa Palawan na umunoy ginagamit ngayong backdoor exit ng human traffickers. Ito ang balita ni Victor Cosare. Binuksan na sa publiko ang anti-human trafficking mural sa Davao City na naglalayong ipakita ang mukha ng isang syudad na ligtas sa pang-aabuso ng iba. Karamihan sa mga larawang makikita ay imahe ng mga bata na madalas ay nagiging biktima ng human trafficking, sexual exploitation at cyber pornography. Pag hindi nawala yung picture nila or yung video nila sa computer, malalaman nila kasi lalabas niya, makikita ng kapamilya nila, makikita ng mga kaibigan nila. So, yun yung magiging reason na naman na mabubuli sila. Sa tala ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT Region 11, mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, 150 na ang nailigtas nila mula sa human traffickers sa Davao Region. Dadalhin umano ang mga ito sa Malaysia at Indonesia para ipasok sa mga bar. Bunsod nito, isinusulong ng IACAT 11 ang pagpapalakas ng pamahalaan sa border control sa Palawan na nagsisilbi na ring backdoor exit ngayon ng mga sangkot sa human trafficking. Mga passport lang yung dala-dala nila, tapos walang visa, mga ganon. So pagdating daw nila ng Malaysia, dun pa daw sila pipirma ng mga contract according to the mga victims. Yung iba, alam nila na bar yung pupuntahan nila. Apila din ng IACAT sa publiko, ipagbigay alam sa otoridad kung may illegal recruiters sa kanilang lugar. Sa mga naghahanap naman ng trabaho sa ibang bansa, payo ng IACAT na maging alerto kung ang nag-aalok ng employment abroad ay nagsasabing libre ang pagproseso ng mga dokumento. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. And for the news abroad, military officials walked through logistical plans for next month's presidential inauguration on a large-scale map of Washington, D.C. James Buntuyan reports. Military officials on Wednesday briefed reporters on the planning underway ahead of next month's presidential inauguration on January 20, 2017. As you can imagine, planning an event for hundreds of thousands of spectators in the nation's capital and millions more
viewing around the world is a monumental undertaking. Accordingly, this joint task force has spent many months preparing to ensure the entire inaugural period is a success. Members of the Joint Task Force for the National Capital Region displayed a large map with scale models of key points of interest for the inauguration of President-elect Donald Trump as the 45th Commander-in-Chief. Mock-ups of the U.S. Capitol, the White House, Washington Monument, Lincoln Memorial, and the Trump Hotel were on display. The officials are responsible for the logistical support for National Guard support services during the inauguration. The map drill, the MapX rehearsal of concept that we're doing today is all based on historical precedents, if you will. We're still negotiating with the Presidential Inaugural Committee as far as the specifics for the parade. The presidential inauguration is the largest, most publicized quadrennial event in the nation's capital. And since 1789, members of the U.S. military have played an instrumental role. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. Meanwhile, in Chile, around 200 residents were evacuated as wildfires continue to burn homes to the ground in Santiago. Efren Castillo has the details. Unos 100 hogares fueron destruidos por los incendios forestales que comenzaron en las praderas densas este martes y se extendió a un barrio pobre llamado Totoras, en las afueras del norte de capital, Santiago. Unos 200 residentes fueron evacuados sin peligro de la zona después de que el fuego se propagara rápidamente debido a la construcción de madera frágil de las casas. Según los informes, el fuego empezó a las 5:30 p.m. hora local este martes. Ya ha sido controlado. El trabajo para apagar el voraz incendio se aplazó por falta de agua y grifos de agua en la zona. Los residentes también se han quejado de que los bomberos llegaran demasiado tarde, resultando en pérdida de lo poco que les hubieran quedado, según los informes de medios locales. Yo llegué, estaba prendido, y eso es lo que yo vi. Y llegué hasta acá y vuelta me tiré a dejar mi auto para abajo y ahí ya no sé más de esto, todo tapado de humo acá, se cayó, no sabemos. Todos se quemaron para mi familia también. Alrededor de 200 bomberos de los departamentos de los bomberos locales trabajaron para apagar las llamas y prevenirlas de extenderse en los hogares situados en el barrio. 6 bomberos fueron heridos, los 3 por la inhalación de humo y otros 3 por choque térmico, y fueron llevados para ser tratados en el hospital. Ningunos residentes fueron heridos. De acuerdo a la última información, son 100 casas de material ligero que fueron afectadas, un total de, cerca de 200 personas afectadas. Los funcionarios del gobierno local han prometido ayudar a los afectados a través de la creación de refugios en las escuelas y por proporcionar un equipo de emergencia. También pidieron a la Agencia de Servicios de Emergencia, ONEMI, y al Ministerio del Interior para ayudar en la reconstrucción de este barrio pobre de 30 años. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. Greek public hospital workers walk off their jobs on Wednesday and stage a rally to protest against austerity reforms. Protesting workers gathered outside the health ministry in central Athens, where they built a brick wall at its entrance, saying there is no reason for it to be open as all important decisions are being taken in Brussels. Workers say hospitals are seriously understaffed and employees are underpaid at a time when the government plans more labor and pension reforms. On Wednesday, Eurozone lenders put on hold the implementation of a short-term debt relief deal for Greece after the Greek government proposed to make a one-off payout to pensioners in December. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. ₱2,570 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen.
At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamasla. Susunod sa ito ang balita. Bagong pulisiya para sa mga provincial bus sa EDSA na layong mapaluwag ang trapiko, strikto nang ipinatupad ngayong araw. 3 violators na itala. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may panibago bang bagyo na makakaapekto sa bansa? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Merong low pressure area. Ngayon ay nandyan sa may area ng katimugang bahagi ng Mindanao. Wala pa ito sa Philippine Air Responsibility. Subalit inaasahan ito ng pag-asa na may posibilidad na ito'y pumasok ng PAR sa mga susunod na oras at ito'y makakaapekto particularly dyan sa may area ng Mindanao, Atty. Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras dahil nga po sa kombinasyong epekto nitong amihan, tail end of a cold front at yung trough ng low pressure area malapit sa Mindanao. Sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Metro Manila, yung Calabar Zone, Mindoro, Marinduque, Romblon ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtaman po mga pagulan. May light rains din po sa lalabing bahagi ng Central Luzon at yung part po ng Northern Luzon. Dahil po sa amihan, yung gale warning ng pag-asa ay nakataas po sa northern at western seaboard ng Northern Luzon. Delikado na pumalaot yung mga saking pangisda at maliit na saking pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon na maaaring umabot sa 4.5 meters. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 27 sa Tuguegarao, sa Baguio 15 to 23 at 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City sa Palawan. Yung pong area ng Samar at Leyte dyan sa may Eastern Visayas, makulimlim din at makakaranas po ng hanggang moderate rains. Samantalang ang Cebu, buong Central Visayas and then yung Panay at Negros Island, may mga tsansa din na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City, hanggang 30 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature bukas. Sa Tacloban, gayon din po. Sa Metro Cebu naman hanggang 31 degrees Celsius. Ang Mindanao area, yung pong Caraga Region, Soc-Sargen and Davao Region, makulimlim din po yan dahil nga sa epekto nitong trough o extension ng ulap ng low pressure area nasa katimugang bahagi po ng Mindanao. Makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. May mga thunderstorms din po sa nalabing bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, Metro Davao and Zamboanga City, maaari pong umabot naman sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:13 a.m. ating naman pong sunset, 5:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA PhilAm. Ito ang balita ni Mon Locson, live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Sa mga pupunta ng south dyan sa may area ng Makati at ng Pasay, walang masyado maging problema maliban na lamang sa Cubao area. Mula sa EDSA PhilAm ay maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan. Narito ang sitwasyon ng traffic. Sa mga maglalakbay bot, dadaan po ng EDSA sa oras na ito. Kung kayo po ay pupunta sa may Makati area at dyan sa may Pasay, maaari pong dumaan sa mabuhay lanes para makaiwas po kayo sa Cubao area na kung saan ngayon po ay moderate to heavy traffic. Pwede pong mula rito sa may Quezon Avenue ay dumaan po sa Mother Ignacia, palusot po sa mabuhay lanes. May inilagay naman po ang MMDA ng mga karatula na pwedeng sundan at lumabas na lamang bandang Ortigas upang makadire-diretso na po papunta ng Makati at ng Pasay. Sa mga pauwi po ng Quezon City, wala pong ibang magandang daan ng ruta kundi ang EDSA. Yun nga lang po, moderate to heavy traffic na po tayo. Magsimula pa lamang pagbaba po ng Magallanes Interchange. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Cubao at dito ngayon sa may lugar po malapit papunta ng North Avenue sa may papunta po ng area ng Muñoz at ng Balintawak. Silipin naman natin ilang mga live points natin dito po sa may area ng Espanya, Blooming Treat.
Sa Espanya, Blumentritt po, lahat po ng papunta ng Welcome Rotunda sa oras na ito. Moderate traffic po tayo ngayon sa lugar na yan. At gayon din naman po sa mga papunta din po ng Quiapo through Espanya, Blumentritt ay moderate traffic po hanggang makarating kayo ng UST. Silipin naman po natin ang Recto Avenue sa Maynila pa rin. Sa mga papunta po ng Divisoria, moderate traffic po dyan sa lugar na yan. Habang yun naman pong papunta po ng Ligarda via Recto Avenue ay moderate traffic po sa may area ng Maynila. Paalala sa ating mga kababayan, hanggang alas 8 pa po ng gabi ang number coding lahat ng sasakyan na ang kanilang plaka ay nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa mga lansangan ng Metro Manila. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nagulat mula sa EDSA PhilAm. Samantala, ilang provincial buses ang nahuling lumabag sa unang araw ng striktong implementasyon ng Nose-In, Nose-Out policy ng Interagency Council for Traffic o IACT. Ito ang balita ni Joanne Nano. Maagang pumwesto kanina sa ilang bahagi ng EDSA ang mga traffic law enforcer ng MMDA para sa unang araw ng mahigpit na pagpapatupad ng Nose-In, Nose-Out policy. 3 provincial buses agad ang kanilang nahuling lumabag sa polisiya na nagbabawal sa mga pampasaherong bus mula probinsya na magmaniobra sa kahabaan ng EDSA. Bukod sa inisyong violation ticket, pinagmulta rin ang mga nahuling bus driver ng 500 pesos. Sa ilalim ng polisiya, ang mga bus na mula sa Northern Luzon ay kinakailangang kumanan ng West Avenue o Timog Avenue patungong Denver Street sa Cubao, kung saan naroon ang likurang bahagi ng kanilang mga terminal. Epektibo ito simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Why 6 o'clock ko? And we emphasize this, kinausap po namin sila. Most of the ones riding the provincial buses going to work in Metro Manila are here before 6 o'clock. Ang mga kumpanya ng provincial bus na walang lagusan sa likuran ng kanilang terminal ay maaari lamang magbaba at magsakay ng mga pasahero sa iba pa nilang mga terminal sa EDSA na may back exit. At kung wala, papayagan lamang silang bumiyahe sa EDSA pagkalipas ng alas 10 ng umaga. Ayon sa IACT, walang spesipikong petsa kung hanggang kailan ipatutupad ang Nose-In, Nose-Out policy. Open-ended po yung pinirmahan namin and also is with the LTFRB. So we'll see kung effective talaga and it is good for the majority. Samantala, naging mabigat naman ang daloy ng mga sasakyan kaninang umaga sa may EDSA southbound dahil sa naitalang 5 aksidente sa may area ng C5 Kalayaan at Green Meadows Eastwood sa Quezon City. Naging mabigat rin ang trapiko sa EDSA mula Cubao hanggang Ortigas matapos mag-divert rito ang ilang motorista. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karike katamong balitang promdi. Metong apyalong inggewara king Rizal Provincial Police bang malibang lading drug dependent adadalan lalam na ning rehabilitation program. Ining balita ng Jenica Cruz. Nagsagawa ng Tokhang Olympics ang Philippine National Police sa probinsya ng Rizal. Layunin ng programang ito na ma-rehabilitate ang mga dating drug dependent sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball, tug of war, volleyball at fun run. Dapat ito sila na ipasok sa rehabilitation centers. Ang problema ngayon, wala pang rehabilitation center yung habang wala pa yon, ito yung ginagawa namin sinasabing community-based activities para malibang yung mga lahat ng sumurrender. Ayon kay Rizal Acting Provincial Director Senior Superintendent Adriano Eno, mahalagang ma-rehabilitate ang surrenderers upang mabawasan ang bilang ng mga nakakulong sa mga kulungan sa Rizal. Sumurrender po ako kay Kapitan dahil po sabi ko ng anak ko na Papa, sumurrender ka na. Maganda naman po ang programa ng ganito po. Binigyan po ako ng trabaho. Muli ring nanawagan ng pulisya sa mga nagtatagupang drug dependents na sumuko na rin upang matulungang makapagbagong buhay. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Makukulong yang ni king custodial facility na ning Tacloban Police, ing metong nga tauhan ning Bureau of Jail and Management king Basi Samar at king mga kabit ng milyon ning ulagana. Mera kapya ing suspect i Ronilda Calamaya. Kaya na ning kayang live-in partner king metong nga buy-bust operation king mismong balen na
king barangay Tagiktik anyang Martis. Agpangkaring otoridad, kaya beya ikalamaya karing tuturing dang drug high value target king Tacloban. May paganakaya yung Department of Health king publiko na dapat lang mika-balance diet banga iwasan daying sakit lalo na ngening holiday season. Ining report ng Gladys Tuwabi. Sa matag holiday season, walag tuo ang hikay og kumbira. Tungod ni ini nagpahimang na og balik ang Department of Health sa publiko nga mulikay sa overeating og mas maayo nga adunay balanse sa pagkaon. Matod niya nga angay mulikay sa mga parat. Mga common nga mga sakit karong panahon na during sa nagsiabot ng holidays would be mga lifestyle related diseases and so kani nga mga sakit makuan yun nato tungod sa atong either diet or lifestyle. So tamis og tambok nga pagkaon nga maoy pinakahinungdan sa sakit sama sa hypertension, diabetes ug pagtaas sa cholesterol ug pag-atake sa kasing-kasing. kuan we should be responsible makers. So we should watch kung say atong gipangkaon kay and dapat in moderation kay anything in excess makadaot gyud sa atong lawas. Pwera sa disiplina sa pagkaon, mas maayo sab kuno nga apilan kini og saktong pag-ehersisyo aron mamintinar ang sakto nga panglawas. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. At yan ang kekatamong balitay, bating miyayaliw ang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria, Maya Pabengi. Pipiliti ng powerhouse BOC Transformers na mapanatili ang walang talong record sa pakikipagsagupa nito sa MMDA Black Wolves ngayong linggo sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Marlu. Matapos limasin ang lahat ng kalaban sa first round eliminations, desidido ang BOC Transformers na mapanatili ang kanilang malinis na record at maitala ang ikapitong sunod na panalo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Kaya naman sa nalalapit nilang sagupaan ng MMDA Black Wolves sa linggo sa Game 2 alas 3:30 ng hapon sa University of Makati Gymnasium, maghahanda ng gusto ang BOC. We will prepare hard, no? Kasi sayang kung record namin and it's carry over. Double job to. Hard work and kailangan namin ituloy itong laban ng Bureau of Customs para sa transformation. At dahil kilala sa run and gun game ang MMDA Black Wolves, todo ensayo na rin ng Transformers. Yung conditioning namin, no, yung stamina namin, and yung strength namin, kailangan mag-double effort kami kasi going to the second round, medyo tough na yung mga kalaban namin. And every team dito sa UNTV is very tough. Lahat sila naka-prepare, lahat magaling. So kailangan ready kami lagi every game. Aminado ang Black Wolves na mabigat na kalaban ng BOC, lalo na't pinangungunahan nito ng 4 na dating professional basketball players na sina Marlo Aquino, Kenneth Duremdes, Jerome Ejercito at Bernson Franco. Number 1 team sa bracket, sa kabilang bracket yan. Hopefully, kumonekta yung namin doon, yung defense namin. Yun ang hinahabol ko doon sa game na yun. Hawak ng MMDA ang 4-3 win-loss record, samantalang ang BOC naman na may 6 na panalo at wala pang talo ay hangad na mapanatili ang number 1 spot. Second round na tayo, so pasalamat kami, nakapasok kami doon. Mukhang hindi kami natalo dun sa first round. I also encourage the other government agencies to participate para mas masaya. 13 pa lang tayo, gawin natin 20 yan, mas maganda. Of course, sa mga supporters ng UNTV Cup, please continue to support it. This is a very nice public service. Ang makakakuha ng top spot na 1 and 2 sa pagtatapos ng second round eliminations ay otomatikong aabante sa semifinal round. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Mahigit 700 residente po sa isang resettlement area sa San Pedro, Laguna ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Ito ang balita ni Sherwin Culubo.
Kabilang ang resettlement area sa Barangay United Bayanihan sa San Pedro, Laguna sa mga lugar sa lalawigan na maraming nakatirang mahihirap. Ang mga kababayan natin dito ay mga dating informal settlers sa Metro Manila. Kaya naman dahil sa kakapusan sa buhay, mas inuuna pa nila ang kanilang kakainin sa araw-araw sa halip na magpatingin sa doktor kapag sila ay nagkakasakit. Tulad ni Aling Catherine Tapion na madalas na nilalagnat dahil sa kanyang ulcer, bukod pa ang kanyang mga anak na mahigit 1 linggo na ring may sipon at ubo. Kaya naman nang malaman niyang mayroong medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International, sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagpa-check up. Siguro po kasi ako lagi, tapos nilalagnat sa gabi. Sa kanila po, matagal na po siya may ubot sipon, ito 1 linggo may ubo. Tapos sa akin mga 2 weeks na po. Salamat po sa kasi nagkaroon ng medical mission dito. Kasi ako wala po kong oras magpa-check up. Malaking bagay din po kasi bihira po magkaroon yan dito. Si Lola Josepina naman na 80 anyos na ay napagkalooban ng libreng gamot para sa kanyang rayuma at alta presyon. Medical mission na inyong ibinigay sa amin ay napakalaking tulong at ginhawa. Marami pong salamat. Masayang masaya. Thank you very much. Naiiyak ako sa tuwa. Kabilang sila sa mahigit 700 mga residente na natulungan sa isinagawang medical mission ng UNTV at mga partner nito sa public service. Lubos namang nagpapasalamat ang mga guro at mga residente sa resettlement area sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar. Saya ang bawat isa, lalo na yung mga magulang na may maraming anak. Yung iba ring teachers na wala ring oras para makapagpa-check up kasi talagang sa dami ng trabaho. Malaking tulong talaga, natuwa sila na yung salamin maibibigay agad tapos mabubunutan kaagad ng ngipin. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan po ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At hello kay Kuya Daniel Razon na nandito sa studio. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo rin makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Nakakabakal pa ganito. Magandang gabi.